God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hi everyone! Thank you for continually watching Life and Grace. Ito po ang pangalawa sa huling episode natin for this year. At sa episode po today ay sasabihin natin napaka-special dahil pag-uusapan po natin ang theme ng NCMI Church this Christmas time. Ito pong may temang Following the Light. Ito pong pag-uusapan natin ngayon. So, again, ito po yung pangalawa sa huling mapapanood ninyong Life and Grace episode. Ito po ay broadcast natin on, kung napapanood niyo po ito on the 21st, then there will be another one. That will be the last for this year for our New Year celebration. And then the next will be for our next year. So, by the way po, gusto po naming bumati. Kami po ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas po sa inyo pong lahat na amin pong mga tagapakinig at isang matagumpay na bagong taon sa ating lahat. Alam niyo po, ang tagumpay ay nakukuha natin at nanggagaling sa Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. So pag-usapan po natin itong may title na message na Following the Light. Ito po ay hinango natin sa John chapter 1 verse 4. Ang sabi po dito sa wikang Ingles ay ganito, In Him was life, and the life was the light of men. Ang sabi po sa wikang Tagalog ay, nasa Kaniya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Of course, ang tinutukoy po dito ni John ay ang Panginoong Hesukristo na on the first Christmas day po ay ipinadala ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo mula sa kalangitan in His pre-existent state. He was born of a woman through a virgin birth. At alam po natin ito po yung ipinagdidiwang nating Kapaskuhan. At ang pagpasok niya po dito sa ating mundo into a physical realm was not just a random thing occurring at a haphazard time. Hindi po ito basta na lamang nangyari ng walang kahit anong layuning sa kanyang sarili. Nais ko pong sabihin sa inyo na ang purpose ng kanyang pagdating dito sa mundo ay dalawang bagay. Una po, first, He came to redeem them that were under the law. Kagaya po ng sinasabi po ng Galatians chapter 3 verse 13. Tinubos niya po tayo mula sa sumpa ng kautusan o paglabag sa kasalanan, kagaya nga po ng Galatians chapter 3 verse 13. Ang sabi po doon ay tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Kasi nga po, sabi po noon ay sumpain ng sino mang nabayubay sa krus. Ginawa niya po ang bagay na ito and He had done it perfectly by keeping the law perfectly, fulfilling it, and paying its curse. Kaya siya nga rin po ang nag-alis sa atin sa ilalim ng sistema ng kautusan. Ito po ang naging resulta kung kaya't ang kasalanan sa kapanahunan po natin ngayon, sa panahon ng biyaya, sa panahon po ng church aid, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan laban sa atin. Sabi po ng Roma, Kapitulo 6, talatang 14, ganito, sapagkat ang kasalanan ay hindi makakapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Pangalawang bagay po ng layunin ng pagpapadala ng Diyos sa kanyang anak ay Christ gave us the status of sonship kasama po ng lahat ng pribilehiyo nito. Hindi lamang po tayo na-redeemed from the bondage of the law, but we were redeemed unto sonship. Alam niyo po, marami pong Kristiyano ang kinakapo sa pagkaalam nito. Alam nila kung mula saan sila natubos, subalit hindi alam kung para saan sila tinubos. Sure, we need to rejoice that we are redeemed, but we also need to move on and realize the full benefits of our inheritance na tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo. Tayo po kasi ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang sarili. Subalit, nauwi tayo sa pagkaalipin sa diablo. Tinubos tayo ni Kristo
at binayaran ng kanyang dugo. Wala pong kahit anong pagsusumikap mula sa ating parte, human works, human effort, or man's own righteousness could bring the divine favor that we needed. It was the actual life of God that purchased our redemption. Buhay ng Diyos ang naging kabayaran ng ating katubusan. And I know you know that because in Leviticus chapter 17 verse 11 po, ang sabi po doon ay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ito po ay tumutukoy sa mga offerings na sumisimbolo po sa gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin, nung siya po ay mapako sa krus, ay ibinuhos niya ang kanyang dugo upang tayong lahat ay matubos. So let's go back po and read our key verse, John chapter 1 verse 4, o sa Tagalog po ay Juan kapitulo 1 talatang 4, nasa kaniya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So ang buhay po ng Panginoong Yesus ay naging ilaw para sa mga tao. Alam po natin na si Jesus ang pinagmulan ng lahat ng buhay. He was God and already existed in the very beginning. God created all things through Jesus. Lahat po ng nalikha ay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus because He was the Word na nagkatawang tao. Siya po yung kasama ng Diyos. Ang word na ito ay kasama ng Diyos na nung sinabi ng Diyos ang word of creative words, nalikha po ang mga bagay dito sa mundo. Subalit ang sabi po ng Colosas, Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 17 ay ganito, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita. Maging ang mga trono o mga pamamahala o mga pamunuan o mga may kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ang una sa lahat at ang lahat ng mga bagay ay nananatiling sama-sama sa pamamagitan niya. Sabi po sa wikang Ingles, yung huling part ay, in Him, all things holds together. Ang lahat po ay napapanatili, na-maintain ng dahil po sa Kanya. Ito po ay ang salita na nagkatawang tao. Jesus Himself claimed that He is the way, the truth, and the life. Kinilaim niya po ito. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya po nung dumating siya dito sa mundo, He came not to make bad people good, kagaya po ng palaging naiisip ng mga tao na si Jesus ay dumating para gawin tayong mabuti kasi makasalanan tayo. No, nung dumating siya sa mundo, He came not to make bad people good, but to make dead people live. Mga patay po tayo. Wala po tayong buhay sa ating sarili kung hindi dahil sa Panginoong Yesus. He was the Word from the very beginning, and from that spoken word proceeded life. Lumalabas po ang buhay o naibibigay ang buhay mula sa spoken word of God na ito po ay ang Panginoong Yesus. And from our reference verse, it says that this life gave light unto all. Na ito pong buhay na ito ay nagbigay ng liwanag para sa lahat. Ang kanyang buhay, ang buhay ng Panginoong Yesus ay naging ilaw para sa mga tao. Kagaya po ng sinasabi ng Juan, Kapitulo 1, talatang 9. Ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanglibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Juan Kapitulo 8, talatang 12, ganito pong sinasabi, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin, kailanmay hindi mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. The way Jesus lived His life shed light to the way we should live. Siya po yung nagbibigay ng liwanag. Ang buhay niya ay nagbibigay ng liwanag sa paraan kung paano tayo mabubuhay dito sa mundo. Every time na si Jesus po ay kumikilos
sa kahabagan at nagpapagaling ng mga tao. Jesus moved in compassion and the result is healing people and making the life of people better. Ganun din po ang panuntunan natin na tayo po ay magamit upang maging blessing sa mga tao. Lahat po ng tao ay may pangangailangan sa liwanag. Si Jesus po ang liwanag. At bago pa lalangin ng Diyos ang tao, ay inutos na niyang magkaroon ng liwanag. Kung natatandaan niyo po ang Genesis chapter 1 verse 3, sabi po ng Panginoon doon then God said, let there be light. And there was light. Inutos niya po sa pamamagitan ng salita na magkaroon ng liwanag. And on the fourth day, kung natatandaan niyo rin po, God made lights in the firmaments of heavens. Kaya nga po sabi ng verse 16 sa Genesis chapter 1 ay, then God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. At gusto ko pong diinan yung huling praise na yon. He made the stars also. At ginawa niya rin ang mga bituin. Napaka-interesting po ng verse na ito kasi kahit na nga po mga bituin na kumukuti-kutitap sa kanyang liwanag ay kailangan pa rin natin. May dala siyang liwanag na kumukuti-kutitap pero kailangan pa rin po natin ang liwanag na ito. I remember po na sa nativity story ay may mga wise men po, mga magi from the east na bumisita po kay Jesus. And taking direction, they have taken direction from the brightness of a star, yung pong tinatawag nating the Star of Bethlehem. Alam niyo po, kami po ay nabigyan ng pagkakataon, kami mag-asawa, na makapunta po sa Israel, sa Jordan, at nagkaroon po kami ng study tour. At narating po namin itong lugar ng Bethlehem, and specifically the site na pinaniniwalaan po nila kung saan mismo ipinanganak ang Panginoon, katabi po ng sabsaban. And kapag po naiisip ko mga bagay-bagay na ito at kino-compare ko po sa pagbabasa ng Biblia sa maraming mga lugar na napuntahan namin, ay nag-iisip po ako, paano ba ang naging buhay nila nung araw? Paano ba noong ipinanganak ni Maria ang Panginoong Yesus? Paano ba siya nadalaw ng mga wise men o mga pantas na tao? And because meron po mga paglalakbay and because the journeys of these wise men only take a few sentences in the Bible, then there is much left to our imagination. Nakakapag-isip tayo, paano nga ba nangyari? Kasi bumiyahe nga po kami at mahaba po yung biyahe. And during the time, ancient times, ay wala naman pong sasakyan kasi kami po ay naka-tour bus. Nakabus po kami at meron na pong mga kalsadang mga patag. But during the time ni Jesus ay wala pong ganito. Hindi po ganun kaganda ang daanan. So, nag-iisip po ako, comparing the Bible na binabasa ko at yung actual location na nakita ko at nadaanan ko at nasaksihan ko, paano ko ito nire-reconcile. Kagaya po ng, saan ba galing itong mga magi? Alam niyo po itong mga wise men na to, itong pong mga magi na ito, they are the most mysterious character po dito po sa Christmas story. Kasi po, hindi natin alam eksakto kung saan sila talaga nanggaling at kung sino ba talaga itong mga taong ito. Dinescribe lang po sila as wise men. Kagaya po ng nakaugalian natin o nakakagis na natin, tatlo po yung tawag natin ay tatlong hari. But para pong apelyido ko. Pero hindi po yun ang sinabi ng Bible at hindi rin po tatlo. Sinawag lang silang wise men. We believe and many believe that they are kings, pero hindi po talaga sila tatlong hari sa pagkakasabi ng Bible. Tinawag po sila mga mago or magi or wise men. Kaya po, hindi po masyado sila na-describe sa Biblia at hindi natin alam talaga saan sila nanggaling at sino ba talaga mga ito. Alam natin, galing po sila sa East and probably from the Bible, ang East po ay tinatawag po, ito po yung lugar ng Babylon. Ito rin po kung saan ay kinupkop sila Daniel, kung natatandaan nyo po, pagkatapos po na sila ay kunin ng kalaban mula sa kanilang lugar at bihagin, sila po ay dinala sa East, ito po ay Babylon. But ang tanong po ay, but how they knew kung paano sundan ang star ni Jesus? Paano sila nag-come up that these stars will lead them to Jesus? The Magi po kasi were diviners. Sila po yung mga tao who look to the stars to gain perspective. Kumukuha po sila ng direksyon dito. They were astronomers and astrologists.
And they would have traveled more than 900 kilometers po. Kung mula po sila sa east papuntang Jerusalem, ay maaaring nag-travel po sila ng mahigit 900 kilometers. And during that time, it will take more than weeks para po ito travel. Kasi maaaring ang gamit nila ay kamelyo. Subalit sila po ay kumukuha ng direksyon from the stars, na maaaring sa stars na ito ay dito rin po na ipahayag ng Panginoon ang gospel kay Abraham. If you remember, si Abraham po is a tent, dito po siya nakatira sa tent, at sa paggabi po ay tumitingin po siya sa langit at nakikita niya ang stars, and God revealed to him the good news. Okay, tuloy po natin. Basahin po natin ang maikling pangyayaring na isulat sa Biblia tungkol po sa pangyayari ng pagkasilang ng Panginoong Hesus at pagbisita po ng wise men from the east. Babasa po ako from Matthew chapter 2, verse 1 to 12. I hope masusundan niyo po ito. Nangisilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea. Sa panahon ng paghahari ni Herodes, may mga pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? And I want to stop here and to point out to you na si Jesus po is King born of the Jews. Ang naghahari po during that time ay si Herodes. Hindi po siya Hudyo. Siya po ay inilagay niya ang kanyang sarili through the power play politics. Subalit, ang tunay na hari ng Hudyo ay ang Panginoong Hesus. Sabi po, itutuloy ko po yung basa. Nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang marinig ito ng Haring Herodes, labis siyang nag-alala at gayon din ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem. Pinulong niya ang lahat ng mga pinunong pari at mga tagapagturo ng kautusan sa sambayanan at itinanong sa kanila kung saan isisilang ang Kristo. At sumagot sila, doon po sa Bethlehem ng Judea, tulad ng isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pa huhuli sa mga pinuno ng Huda, sapagkat manggagaling sa iyo ang isang pinuno na siyang magpapastol ng aking bayang Israel. Verse 7, pagkatapos ay lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tiniyak mula sa kanila ang panahon ng paglitaw ng bituin. Sila'y kanyang pinapunta sa Bethlehem at pinagbilinan ng ganito. Pumunta kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya'y nakita na ninyo, balitaan ninyo ako upang makapunta rin ako at sumamba sa kanya. Alam namin na hindi po totoo yung sinasabi po dito ni Herodes. Verse 9, ang sabi po dito, pagkatapos marinig ang hari ay umalis na sila at biglang lumitaw ang bituing nakita nila sa silangan at nanguna ito sa kanila hanggang sa huminto sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Labis ang kagalakan nila nang makita nila ang bituin. At pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang bata. Kasama ang ina nitong si Maria. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamangyang at mira. At dahil binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng panag-inip na huwag na silang bumalik kay Herodes, dumaan sila sa ibang daan pauwi sa kanilang sariling bayan. Gusto ko pong sabihin that it is an interesting thing to note that while our keepers, John chapter 1 verse 4, ay nagsasabi po that when Jesus walked on earth, His life was the light of men. Yet when He was born, wise men followed the star and its light led them to the light. If the light of the Bethlehem star have given direction to the wise men to find the King born of the Jews, the same giver of life who is light of the world can definitely give direction for us to navigate this life wisely. Nais ko pong magwakas dito sa kapirasong note na ito. Minsan po,
ay iniwanan ng mga disciples si Jesus dahil sa mga sinasabi niyang mahirap talagang maintindihan. Bumaling si Jesus sa 12 at sila'y kanyang tinanong kung sila man ba ay aalis din. Narito po ang pangyayari sa Juan Kapitulo 6, talatang 66 hanggang 68. Pagkatapos nito, marami sa mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Sinabi ni Jesus sa 12, "Nais din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan." And I want you to take note of that and to give emphasis on that, na nasa Panginoon ang salita ng buhay na walang hanggan, na siyang magdadala ng liwanag sa ating buhay upang malaman natin ang tamang direksyon na ating hahakbangan sa atin pong mga buhay. Si Jesus at ang kanyang buhay ay liwanag para sa ating mga buhay. Nawa po ay laging siya at ang kanyang salita ang ating unang hanapin upang tayo ay makasumpong ng tamang direksyon sa bawat paghakbang ng ating buhay. Kami po dito sa Life and Grace ay patuloy na bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at matagumpay na bagong taon, at nagpapaalam po kami pansamantala at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!